tayo kasi mas yun nga, mas tinuturuan. Parang hindi naman din pwedeng alam mo lang lahat kagad. Parang yun naman din siguro yung maganda, lalo na kay Direk kasi may tiwala ako sa kanya eh. So, pag may sinabi siya, parang oo nga naman, tama nga naman. Minsan kasi nawawala na rin kami sa sarili namin, di ba? Parang gusto na lang din namin matapos, nakakalimutan namin yung character or yung goal nung eksena, saan ba dapat ito papunta. Ayun. Tapos, syempre, meron kang linya dito sa movie na parang may lalaki pa ba na gugustuhin na magpakasal sa akin. Siguro dun sa linyahan na yun, no, mga hugot line, ikaw ba personally meron kang time or point sa buhay mo na natanong mo sa sarili mo na gusto mong ikasal or may tanong ka na mangyayari ba yun? Oo naman. Oo naman. Nung sinabi ko naman yung linya na yun, totoo naman yun eh. Nasaktan nga ako nung sinasabi ko yun. Hindi na kailangan ng actor's cue eh, na ibigay ko lang din talaga kagad. Siyempre, di ba, parang lahat naman siguro ng mga single, tapos parang nasa mga gantong edad na, mga nasa 30 plus ka na, tapos single ka pa rin, parang kuposisyonin mo na rin yung sarili mo na may magmamahal pa ba sa akin? May magkakagusto pa ba sa akin? Or, di ba, ikakasal pa ba ako? Magkakaroon ba ako ng pamilya? Parang hanggang ngayon naman, running question pa rin yun, di ba? Mm-hmm. So, nung finally, parang kanina natanong nga din, no, na about dun sa iyong makulay na pag-ibig ngayon. Meron bang point, parang naging effortless ba yung decision na game na ako magmahal ulit? Or parang meron bang nag-hold back ba, may pag-hold back ba? Or ikaw yung tipo na hindi, parang kahit na may mga failed relationships in the past, parang hindi ko hahayaan yun na maharangin yung happiness ko sa present moment. Siguro hindi naman nag-hold back. Nag-iingat lang. Parang wala naman din kasi naging pressure. Parang siguro yun yung naging difference. Parang kalmado lang dumating yung lahat. Parang hindi binigla, hindi pinilit. Parang nangyari na lang siya and slowly parang nag-open up na ulit yung sarili mo kasi parang naging normal na sa akin na may mataas na wall. Parang kahit naman noon pag may pinapakilala sa akin, parang wala, hindi ko pinapansin, pinapakita ko na barkada lang to, ganun. Hanggang sa, yun, siguro kapag dumating lang yung tao na, wow, pinursige. Siguro pretty kasi sa akin. Tapos, yun, pinursige ako. Wala na akong nagawa. Parang, ano ba? Oh, fairness. I love it. Parang, at saka feeling mo ba parang perfect timing din? Kasi kumbaga ito yung point na parang dumating na hindi parang talagang kalmado yung buhay mo, masaya ka on your own kasi busy kang nagtatrabaho, 'di ba? Tapos biglang ginulat mo na lang yung mga followers na may pahan dun sa IG. Wow. Ang galing kasi yung si Fashion Police na yun. Well, lahat naman, wala naman din talagang intention na na i-broadcast, 'di ba? Syempre, dumating na rin ako sa point na gusto mong maging kung ano yung private, sana manatiling private na lang. Kasi, minsan hindi mo nakikita yung point, 'di ba? Minsan mas gumugulo pagka mas marami nang nakikisaw-saw ng mga tao. And, lalo na hindi naman taga-showbiz yung kasama ko. So, parang, gusto mo rin respetuhin yung privacy niya, diba? So, yun. Kaya lang, artista ako. So, mahirap din naman na ipagdamot yun sa mga tao. So, yun. Ito, last question. Ano ang non-negotiable ng isang Angelica Panganiban when it comes to being in a relationship? Ano yung non-negotiable mo na hahanapin mo dito sa taong mamahalin mo? Siguro yung freedom lang para
magawa ko pa rin yung trabaho ko ng malaya ako. Parang hindi naman ako, yun, parang hindi ko naman kayang dinidiktahan na ako ng ibang tao para, at eto lang yung mga pwede kong gawin. Parang hindi ko kayang masakal sa ganong klaseng relationship dahil, diba, parang hindi magandang pinuputol mo yung growth ng isang tao. Parang, lalong-lalo na sa trabaho namin kasi mga artista kami. So, parang kung hindi mo naiintindihan, wala ka. Parang, pero ako, bata pa lang ako, ito na yung ginagawa ko. So, ito yung first love ko, diba? So, siguro yun, pagka may mga ganun. Siguro pag pinatigil ako mag-artista, parang wala ka. Okay. Thank you so much, Angelica, Direk. Thank you, Rachel. Thank you, Rachel. James, parang nabasa ko sa chat na Tita Kate of Random Republica is waving. May pahabol pa siya dahil supposedly last question si Miss Rachel. Ayan. Pero meron talagang pinaka-final question, bonus question. And siguro diretso nyo na rin sa inyong final words. Ito po ang last question. Naniniwala daw po ba kayo na mahal, magmahal? Ayan. So, unahin natin si Tal. Siguro kung yung magmahal, wala naman presyo yun eh. Kung yung feelings lang. Yung feelings hindi naman yun nabibili. Siguro sa akin yung ang mahal talaga, yung magpamilya, yung bumuo ng buhay, kasama yung taong yun, ganyan, magkaroon ng magandang buhay kasi 'di ba, yung yung responsibilidad siguro. Yun ang mahal. Pero yung feelings, yung pagmamahal, walang presyo. Alright. Direk? Mahal ba magmahal? Sa panahon ngayon, oo, mahal magmahal. Kasi, well, tama si Tal, kunwari feelings nang we're talking about just to feel the love or the feelings of love. Hindi naman yun mahal. But when you're thinking of a future, pag nag-iisip ka na ng panghabang buhay na mahal, at gusto mo tong pang matagalan, mahal magmahal sa panahon ngayon. Dahil ang hirap ang hirap ngayon sumugal, ang hirap maghanap ng trabaho, ang hirap magpaaral, lahat may price tag eh. Everything comes with a price tag. Pero kung to feel lang the love, libre yun. Kahit sino, i-feel mo yun ngayon. O, mahal ba magmahal? Ganun din naman yung sagot ko. Ulitin nyo na lang. Copy-paste. Reword mo na lang. Reword. Sige. Sa akin, hindi mahal magmahal. Mahirap maghanap ng mamahalin at ng magmamahal sa'yo, di ba? Pero yun nga, walang presyo yung pag-ibig, yung pagmamahal. Hindi yun nasusukat ng kahit na anong regalo o ng kahit na anong bagay. Ang mahal nga, yung pagbuo nyo ng buhay together, di ba? Lalong-lalo na kapag may mga anak na kayo, may mga responsibilidad na kayo. So, doon papasok yung magmahal. Pero kung ganito, kaya nga ang sarap siguro maging bagets no? Yung mga pa-high school, parang nako. Tapos nagmamansari lang kayo, yun lang yung mahal, yung regalo nyo lang pag mansari. Tapos may terno kayong mga singsing. So, yun, siguro habang tumatanda ka, mas magiging mahal magmahal. Yan, dahil dyan, marami kayong matututunan sa pagmamahal, sa love or money. Pwede kayong kumuha ng inyong mga tickets. Mula March 12, ang simula ng streaming sa ktx.ph. I Want TFC, TFC IPTV, and Sky Cable Pay-Per-View. Perfect. Ayan. Grabe, alam nyo, pinakikinggan natin lahat ng mga naging kwentuhan. Talagang mapasabi tayo na ang sarap lang na mag-look back sa trip down memory lane natin. Kabog, narinig lang kay Direk May kanina, yung trip down memory lane. Parang napapa-daydream ka nga, Jai, kanina ba nagsasalita si Ate Angie?
Yes, kasi parang ang dami kong mga nare-reminisce ng bongga-bongga. Tsaka kitang-kita natin ang pagiging fresh and indeed beautiful 18-year-old